ang mensahe sang ambahanon, it is told for us that He is Jesus, the Savior. Okay? Nga sa diin, ang iyang love, unconditional sa tagsa naton ka mga kabuhi. Ano man nga mga sala may ara kita, ano man kita kalaot sa tubangan sang tawo, o kung sa tubangan sang Ginoo, kanami kaya nga aton nga Dios, full of grace, full of mercy, and He is a forgiving God. Nga naghatag sa aton sang forgiveness sa tagsa naton ka mga kasalanan. Kagistama na sa mensahe nga aton pag tunan sini nga aga. But I would like to recall sang aton nga mensahe last Sunday, tungod continuation ni siya sang aton nga mensahe sang nagligad, no? Gagaton dito na natun-an sang Domingo ang nahanungod sang isa ka pigado lupog pa, diba? Kag kun ano ang natabo sa iya when these two people, Peter and John, committed to pray, especially in the church in Jerusalem, kag ina ang poor nga bikar or crippled bikar nagapakilimos sa ginatawag dito matahom, amo na ang gate dira ginatawag nga matahom. Sang si Peter kag si John nag-commit sa pag-pray sa Ginoo that day or that afternoon, 3 p.m. Okay, 3 o'clock in the afternoon. Wala si Peter sang kwarta, pero may ginhatag siya sa sining crippled bikar. Ano to siya? Ano ang ambal niya? Silver and gold I have none, but I have one thing to give you. This is Jesus, the Nazareth. Okay? Kag ginabala niya tindog ka. Kag aton na natun-an sang Sunday, kung ano ang response or ano ang mga commendable sa mga people or the crowd, na amazed sila sang natabo. Okay? But kanami sang response sang crippled bikar. Ano gani ang iyang respond? He praises God. Diba? Naglakat-lakat siya, nagtumbo-tumbo siya, kag nagdayaw sa Ginoo. Kag natunan naton dito, even wala na siya nagbulag sa sining duwa ka tao, si Peter kag si John. No? That is why sa sining Sunday, last Sunday of the year 2025, kanami nga pamalandungan naton ang pulong sang Ginoo diri sa Book of Acts chapter 3 verse 11 down to verse 26. Hiligay no nga ako nabutang pero gin-translate sang AI, gin-English niya ya. No? Pero sige lang ha. At least tanan kita so far naka-intindi man sang English, di ba? Kag kita nga mga Pinoy, bisan diin lang kita ibutang kadasig sa aton niya mag-adapt. Kung makapamanila gani kita, kadasig laman sa aton gani mag-Tagalog, di ba? Magandang umaga po, di ba? Oh, may dala ba kayong biscuit diyan? Okay? Kung makapa Cebu naman kita, kadasig naman sa aton mag-Sinibo, no? Di ba? Oh. Okay? Pero kanami, kay kung aton intindihon, ang word ni God, no matter translation, we have the same message for this morning. Nga makita natin diri sa chapter 3, verse 11 down to verse 26, no? Kag aton ni siya ginatikuluhan nga mensahe. Bukan namin sa aton ano, no? The source of life. Sino ang source sa sining kabuhi? Kung ninyo dira nakita, isa sa mga subject nga aton pagatunan is the faith in Jesus' name. Nga kung aton nabasa kagina, nahanungod sang ginhimo ni Peter kag ni John, tapos kung ano ang ilan na encounter nga mga opposition sa crowd, kag kung ano ang resulta sini sa sining isa ka crippled bikar nga nangin isa na katawo nga kayang-kaya niya na tindugon ang iya mga tiil because of the strength. That is why si Peter kag si John naghatag diri sang explanation. Ginpaathag niya diri
kung ano ang pwede matabo sa isa ka tawo nga mayara siya matudtuod nga relasyon sa Ginoo. Kag kung ano ang isa ka mahimo sang Ginoo sa sining tawo kung magpaidalom ining tawo sa authority sang Ginoo. That is why si Peter klaro nga ginhatag niya diri ang ini nga kamatuoran that the source of life is only in the faith in Jesus name. Nga kun aton lang tawon ang crippled beggar, nabasa naton kagina, daw hindi na ni siya magbulag sa kay Peter sa kay John. Kundi si Peter kag si John, didto man ni siya. Why? Tungod sang experience niya. Na-experiensyahan niya for almost 30 years sa kabuhi niya, he is not able to walk or even to stand. Hindi niya gid kaya. But nag-abot lang ining duwa nga ini, nakatindog siya, nakalakat siya, kag nakatumbo-tumbo siya. Pero this time, luyag ni Peter itwist or liwaton ang ilang nga paglantaw tungod probably sa ginhambal sang pulong sang Ginoo, ang gina-look up nila si Peter na kag si John. Okay? Kag makita naton diri ang mga oposisyon nga nagkalatabo. Ano bala ang pwede makabulig? Ano bala ang pwede kag sino bala ang pwede makabulig? Kag ano ang mabulig niya sini? Okay? Kung aton lantawon dira, ginbasa naton sa English pero nami tani kun hiligay no. Okay, sa Binuhatan kapitulo 3 bersikulo 11. Tubtob sa 26, no? Kung nakita ninyo dira, ining crippled beggar nga ini, hindi na ni siya magbulag sa kay Pedro kag sa kay Juan, okay? Tungod na nakita niya kag na-experiensyahan ang power sang Ginoo sa kabuhi niya just because of his faith. Ginklaro na din ni Peter kag ni John. Pero kanami diri bala, sang nagalakat sila sa lugar nga ginatawag Balkon ni Solomon, dira sa Hiligay no? Balkon ni Solomon. Nagdinaguso ang tanan nga mga tawo dito. Nga hayhan nagdinaguso sila. Okay? Kita nyo dira? Nagdinaguso ang mga tawo dito sa ila. Kay nga natingala gid sila. Gusto ko lang i-ano sa inyo, nga natingala sila. Tungod ining crippled beggar, upod na upod nila. Wala na ni nagabulag sa ila. Kag ila na notisyahan, ngayon ang tawo nga nagaupod sa ila, amuning tawo nga nagapakilimos dito sa gate o kon sa ganaan sang templo nga ginatawag matahom. Gaupod-upod na. Uy, do ang lupog man na nga pigado nga nakalakat na siya. Lantawon naton kung anong ginhimo nila ni Peter kag ni John. Okay? Sang nagdinaguso ining mga tawo, tungod sang ilagit pagkatingala, nakita ni Pedro, ini nga mga tawo, ginambalan sila. Anong ginambal ni Peter sa mga tawo? Sila nga mga kasimanwa ko, nga mga Israelinhon, nga natingala ka mo sini. Nga nagakatingala ka mo sini. Kay gopod bala sa amon ini ang lupog sang una nga subong makalakat na matingala gid bala kamo kag nga ginatulok gid ninyo kami. Ano balang buot ninyo silingon nga ginatulok gid ninyo kami. Nagahuna-huna bala kamo nga napalakat namon ang tawo nga ini tungod sa amon gahom kag pagka Dios non. Klaro na dang ginambal ni Pedro no. Basi maghuna-huna ka mo, tungod sa amon ikasarang, kag tungod sa amon pagkarelihiyoso, napalakat namon ini nga tawo. Siling ni Pedro, siling niya, ang Dios sang aton mga katigulangan, nga si Abraham, si Isaac, kag si Jacob, amo ang naghimo sini para padunggan ang iyang alagad nga si Jesus. Amo ini ang Hesus nga iya gintugyan nga may otoridad kag sa inyo ginsikway sa atubangan ni Pilato. Gin-remind sila diri ni Peter. Okay? Kita ninyo,
the book of Acts, tapos na ni siya sang four gospel. Sa four gospel, dira natabo ang pagdakop sa kay Kristo Jesus. Okay? Kag si Pedro manada, di ba? Nga hambal ni Jesus Christ sila niya one day, may tion or maabot ang tion nga dakpon nila ako. Kag iga lansang pagapat yun. Grabe na dahil si Peter. Uy! Sino? Hambal ni Peter, over my dead body. Okay, grabe si Peter, no? Sino niya maagi siya anay sa ibabaw sang akon nga bangkay? Antes niya ka madakop, pero din pa matudan gid man dira ni Peter, no? Pag abot sang isa ka Roman soldier, pagdakop sa kay Jesus Christ, utod dayon dalunggan. Gin pa matudan gid man ni Peter, pero sang ginhambal dira ni Peter before sina nga story o kon hitabo, ginhambalan na sa daan ni Jesus. Siling niya, palayo sa akon Satanas. Diba? Nga siling niya hindi pwede punggan ang kabubuton sang amay. Amo nang prayer niya gani sa Garden of Gethsemane. Diba? Siling niya, Father, please pass this cup from me. If you will, but not my will, but your will be done. That is why, nakita naton kung paano ini nga senaryo, ginhambal din na ni Peter in the book of Acts, sa binuhatan. Nga siling niya, hindi nga amon pagka-Diyos noon, hindi nga amon pagka-religyoso, hindi nga amon ikasarang, hindi nga amon nga gahom, kundi ang Diyos, kag si Jesucristo, nga inyo ginsikway kagintugyan sa kay Pilato. Pagara pagapatyon, kag buyan atong matudtuod nga kriminal, si Barnabas, di ba? Nga, tani siya tong ilansang, pero ginbuyan nila. Kaya nga ginpetisyon nila, siya ang ilansang sa cross, di ba? So this time, nakita ni Peter, na-notice nyo ba lang nga ang kilalang kilala ni Peter? Nga during sang crucifixion, si Peter ato to. Kag dito man gin-deny ni Peter si Jesus 3 times before ang manok nagpanok turook. Katatlo niya gin-deny si Jesus. Kilalang kilala ni Pedro. Nga amo na kun nga naghambal si Peter, amo ni siya, hindi kami, kundi amo ni siya. Ang insikway nyo, amo ang nagpatindog sini. That is why siling nakon, the source of life is Jesus. Kag maangko naton ina siya pagi sa pagtuon naton sa ngalan ni Kristo Jesus, like sa ginhimo sang crippled beggar. Wala na, Brad. Okay. Ang Acts chapter 3 verse 11 to 26, katuta sa aton nga mensahe, focuses on Peter's powerful sermon after the healing of the lame man, calling the Jewish people to repentance and faith in the resurrected Jesus, highlighting that Jesus is the promised Messiah. Gintagaan na di importansya ni Pedro. Okay? That this Jesus, this promised Messiah, is the source of blessing and forgiveness. Siya ning ginhalinan sang pagpakamaayo kag sang kapatawaran. Nga kung makita naton that the one who will return to Jesus or to return to restore all things, emphasizing that God's grace is extended even to those who crucified Him, but requires a turning from sin and to receive blessing and salvation through Jesus Christ. Klaro nang ginambal ni Peter. Nga sila niya, bisan pa atong mga nagsikway, wala nagbaton sa iya, naghambal nga ilansang sa cross, amon ni ang blessing sang Ginoo. Ang kapatawaran niya, pwede gihapon dito sa ila. Basta, magpanumbalik lang sila sa Ginoo. They will turn back to Jesus Christ. They will turn back to God and asking forgiveness sang tagsa nila ka mga kasalanan. Nga
kung nakita naton ang salvation or ang kaluwasan nga maangkon sang tao hindi paagi sa mayong buhat, amo tong ginamklaro dito ni Pedro, hindi sa pagkarelihiyoso, okay? Kundi sa matudtuod ni mga relasyon pagtuo sa ngalan ni Kristo Jesus nga anak sang Dios, nga amo ni ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, kag Dios ni Jacob. Una nga makita naton dire ang milagro sang ministry nga natabo dira sa bersikulo 11 kag 12. Amo ni ang pag-ayo sang bigar kag nag-upod na ni sa ila. Lantawon naton ining miracle to ministry. Okay? Halin sa ang milagro nga ito nagtagalog naman ako. Ang milagro nga ini nangin isa na ni siya kahilikoton or ministry ni Peter kag ni John nga pwede niya ipasa, pwede nga makita sining mga crowd nga ini, mga katauhan nga ini, nga ang true ministry is not about human power but divine power. And ginagamit ni siya sang Dios. Okay? Ginagamit sang Dios ining ordinaryo nga mga sitwasyon for extraordinary gospel opportunities. Okay? Ordinaryo lang to siya. Pero kung nakita natin in the book of Acts, dire nag-arise ang mga Kristohanon. Okay? Nga nakita nila ang ministry nga ginpahayag ni Peter kag ni John. Kung paano si Jesus Christ nagamit sini sa ila as ordinary people sa extraordinary nga works. Nga si Jesus Christ mismo amo ang ginpasidunggan sa sini nga mensahe. Nga si Pedro hindi gusto nga makita nila nga ang hilikoton tungod sa ila, kundi tungod sa kay Kristo Jesus. That is why ang accusation dira sa ila, verse 13 and verse 17, Peter confronts the crowd, stating they handed Jesus over and denied Him. Ginkomprontar sila da ni Pedro. Sila niya ini si Jesus ngayon amo ning gintugyan ninyo sa kay Pilato, kag amo ning ginpapatay ninyo. Pero amo ni siya ang may gahom para luwason kamo. Kay nga kung nakita ninyo dira sa verse 13, He acknowledges their ignorance but emphasizes the rule in crucifying the Holy Righteous One. Nga kung nakita ninyo, si Jesus Christ mismo dira naghambal, no? Nga hambal niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Pero ini, isa sa kabahin sang isa kabalaanon or mataro nga plano sang Ginoo sa bug-os nga mga katawhan. Nga gusto sang Ginoo luwason ining mga katawhan nga ini. Even their ignorance hindi nangin sa gabal sa plano sang Ginoo. Nga kung nakita naton, the power for healing came through faith in Jesus' name, who God raised from the dead. Kita nyo? Amo na dang gusto ipaatag ni Pedro. Silinya ang pag-ayo, kung ibutang naton subong, ang paghimuno sang aton kinahanglanon, hindi ni siya nabase kung ano ka kapisan. Kag kung ano ka stable sa imo nga trabaho. Kundi kung paano mo ang Kristo pasidunggan sa kabuhi nimo. Nga material things will pass. Diba? Amo na kon nga dako-dako ang desire ni Peter nga mahibaluan sang sini nga crowd nga ini who denied Jesus kag nagtugyan sa kay Pilato para patyon nga amo ni gali ang righteous one, the holy righteous one nga magluwas sa ila.
Kung magtuo sila. Amo nang klaro. Kung tuuhan nila, kung magpanumbalik sila, kung bayaan nilang ilang mga kasalanan, kag magpanumbalik sila sa kay Kristo Jesus, sa Dios. Nga ang Dios mismo among nagbanhaw sini, ginpapatay nila, ginpalansang nila, ginbanhaw sang amay. For what reason? Tungod gusto i-prove sang amay nga ang iya nga gugma sa pagluwas sa sining mga katawan kagin demonstrar niya paagi sa pagpadala kay Jesus Christ, hindi pwede upangan bisan pa sa ila pagka-ignorante. Kay mamba nila their ignorance, kay ti gin-prophesy na in the Old Testament nga may ara sang Messiah dira sa Isaiah 9:6, di ba? For unto us a child is born, and to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Gin-prophesy na ni Isaiah, pero wala nila ginpatihan. Nga ang gusto nila ya i-prove nga ining ginahambal the King of Kings, dapat hindi matawo sa pasungan, hindi matawo sa kwadra, dapat natawo sa hotel. Okay? Hindi naputos ang dagami, dapat naputos ang almuhadon. Almuhadon ba? Correct ba ko? Okay? Inang ginaputos nga kanami-nami subong, no? Ang ginaputos sa bata abla ng mga manggaranon, bakal gina nila tapos ginahapi na sa bata. Okay? Lumpia. Okay. Diba? Amo na kanami. Pero hindi amo na nga si Isaiah mismo naghambal. Sila niya, your ways is not my ways, and your thoughts is not my thoughts. Sa inyo pangunahuna, matawad siya sa harianon, pero hindi na amo. Nga, si Jesus Christ or ang Diyos, nagpakaubos, ginbayaan niya gani ang throne sa heaven Para lang sa imo kag para sa akon. Natawo siya sa isa ka pasungan. No? Kagkalain pa kay istaran sa mga sapat. Kita bisan ano kapigado sa aton. Wala na tabo nga mabata ikaw, ang imo bana pabayaan ka nga magbata didto lang sa sagingan. Diba? Wala. Bisan ano kapigado, ginahimo gid ang tanan nga mangin nami ang sitwasyon. Diba? Ang iban gani ginapa-hospital pa. Okay? Dito pa sa its mom. Kung si Michael magdoktor, tapos siya pastor, magdoktor siya, mapatindog siya, it's dad. May it's mom na. Okay? Pero kanami kay in Jesus name, ang kaluwasan maabot sa tao. God offers forgiveness even to Christ's enemies, not just judgment. His grace flows even from their sin. Gahatag ang Ginoo sa gihapon until now. Diba? Sa mga Kristohanon, si Jesus Christ is our mediator. Sa wala pa natluwas, He is your Savior. Okay? Sa mga wala gidyagana nga magtuo kay Kristo Jesus, nga iya nga Dios kag manluluwas, maabot ang tion, He will be your judge. Okay? Mangin isya sa kahukom para sa imo, nga hukman ka kag didto ka ibutang sa linaw nga kalayo. That is why before the year end 2025, make sure nga ang imo nga kabuhi napahamtang na sa mga kamot sang Ginoo. Nga ini nga Dios na ginsikway sang Israelites, gintugyan sa kamot ni Pilato, ginlansang kagintugtan nga mapatay, amo ni ang Dios nga ginbanhaw sang amay para luwason kita nga mga makasasala. Nga sa aton pagka makasasala, ang Dios naton nangin mahigugmaon kag maluluyon. Ikadua, the call to repent. This is the call of Peter. Ang repentance. In verse 17 kag 19, panawagan din ni Pedro ang paghinulsol, turning back to God. Amo ning ginatawag naton repentance, ang paghinulsol, pagpanumbalik, 180 degrees. 180 degrees, di ba?
Kaya kung 360, balik kaya eh. Diba? 180. Pag talikod, diba? Kung gatalikod ka, hindi mo na makita ang imong gintalikdan. Diba? Amo na kung gintalikdan ka, hindi ka na makitaan. Lain na nang nakitaan niya. Okay? Sa Ginoo, kung magtalikod ka sa pagpakasala, ang makitaan mo na ang pagkabalaan sang Dios. Kag amo na siya ang mag-motivate sa imo para magkabuhi ka sa kabuboton sa Ginoo. Kay gusto ni Peter, okay? Ining mga tawo nga ini nga natingala, nagtulok gid sa ila, kag bisan nag-accuse sa ila, gusto mabalaan nila nga ang Ginoo mahigugmaon man sa gihapon para mag kup-kup sa ila. Kup-kup ba? Magana gani? Nang hinakop. Kup-kup man ako niya. Tugnawan man na yan kung kup-kup. Yan, natugnawan na yan. Oh. Maghingakop. Hinakop. Oh, hinakop. No, nga, nang iano ka balak liwat, ang kunon liwat ikaw, nga subo nga anak niya. Ako mga dalom terminology. Okay? So, amo na, kung nakita natin, this is the pathway to the times of refreshing and the blotting out of sin. Dira sa verse 19. Pwede ba nga ton electric pan di mapaandar? Init gali di. Ari gali. Okay? Babali-baylihan na lang da. So, amo ni ang Ginoo naton. Mapinatawaron siya nga Dios, kag willing siya gihapon nga ang kunon ikaw, subong nga anak niya, kung magpanumbalik ka sa iya, amo ni ang tatay naton nga mahigugmaon. Diba? Amo ni ang aton amay nga wala nagalantaw sang aton mga sala. Kundi ang ginatulok niya ang palaabuton naton nga mangin kaupod niya. Di ba? Amo ni ang God. He doesn't care your past. Why? He cares your future. Amo ni kanami sang aton nga Dios. Amo ning amay nga grabe gid kanami. Do pareho bala sang isa ka amay, mag-amay no. Sa kabata nga siya lang gid isa. Tapos wala na siya sang nanay, tatay na lang. Ining bata nga ini, gusto gid ma-experience ang pangabuhi nga maayo. Sa ari sila sa bukid, lapad ila duta, pero hindi siya gusto manguma. Gusto niya magtaway lang. Easy money kumbaga, diba? So lakat siya sa syudad, sa dakong syudad, kadto siya. Sa lipot nga istorya, ini nga bata nag-intra sa isa ka indi nami nga hilimuon. Ibutang na naton pagpangawat, diba? Pagpang-hold up sang bangko, tanan ginaimo niya. Kag one time, may ara silang gina-target nga isa ka lugar o isa ka bangko nga ang makuha nila sobra 100 million. So pulo sila, may ara sila tag 10 million kada isa. So ginkaduan nila, ginlungkab nila ang bangko, kag nakuha gid nila ang 100 million. Pero sa masubo nga hitabo, ining bata nga ini nadakpan. Okay? Tapos nila kuha, intago na nilang ila kwarta, ginamonitor gali sila, ang siya lang gidya ang nadakpan. Atong iban wala, pero ang kwarta wala na sa iya. Investigar siya, hitanan ginhimo sa iya, pero hindi gid siya mag-ako kundi niya kwarta, ginkuha ang iya nga cellphone. Dito gali sa iya nga cellphone, ang iya tatay ga-communicate sa iya. Ba? Nga sa sinangadlaw, nadakpan siya, to na siya sa presuhan, siling sang tatay niya, anak, tani kun ari ka lang diri, makabulig gagid sa akon, sa pagbungkal sining aton malapad nga duta, wala na sang tigulang na ako, hindi ko na kaya, tani kun ari ka diri. Ginpabasa sang guard ang mensahe sang iya amay. So pagbasa sang iya sang bata, ginrepalayan niya. Siling niya, tay, hindi lang anay pagtanduga ang aton nga duta.
Kayang akon nga kwarta nga nakawat nga 10 million, ara dira akon ginlubong. Ginkuha naman sang guard ang cellphone. Ginbasa niya sang guard. Pagbasa, ala, ang kwarta gali 10 million ara sa duta nila. Anong natabo? Nagpadala ang nga kapulisan sang bulldozer, tanan, traktura, ginpang arado tong tanan nila nga duta. Pag arado, boss, uy, mansapon ang kwarta. Ti, balik ang cellphone. Ti, siling sang tatay, nak, ano na ding natabo, damo-damo man na digin, arado man na din lading kadutaan ta. Siling, reply naman ang bata, kabay patay nga nakabulig na ko sa imo. Kaya wala man to yung kwarta ginbutang niya. Ginpaarado niya lang. Kaya tigulang na mo. No? Kita niyo no? Kita niyo na? Ang bata, may ara man niya concern sa iya nga amay. Ang amay, nagalao man, nga sila mismo nagakontakanay, kay abi niya okay lang sitwasyon sang bata. Pero gusto sang bata siya mabuligan, tinagi mo man ideya ang bata, nga mabuligan siya. Kundi tawhay pa, wala sila kabayad. Arado ang duta nila. Libre ang pagtanom nila. Ang point mo ni. Sa kabuhi sang isa katawo, may mga sitwasyon nga hindi naton malikawan. Okay? Ang point naton, we need to trust God. We need to put our trust to the Lord, to the one, to the righteous one, nga amo ang may pagkabalaka sa tagsa-tagsa sa aton. Nga kung bisan ano galing himuon naton siniya kalibutan, kung itugyan naton niya sa Ginoo, siya ang Dios nga maggiya sa aton sa tanan naton nga ginahimo. Kag indi niya gid kita pagpabayaan. Nga bisan ano sa aton kalaot, ang Dios naton, like Peter, kung ini nga panawagan amo ang paginolsol, pagpanumbalik sa Ginoo, pagtalikod sa kasalanan, siya ang Dios nga magahatag man japon sa aton singkay gayunan, nga ikaw kag ako mangin present sa presensya niya, hindi nga mabayaan ka. Okay? Sa aton nga number 2 nga application, repentance is not just regret. Okay? Ano ko no? It is a chance of mind and it is a change of mind and direction, essential for receiving God's blessing. Ang paginolsol gali, tama ni siya ka-importante sa pagbaton sa pagpakamaayos ng Ginoo. Kag hindi lang ni siya nga regret ka lang, magsiling gani ka nga regret, daw ga, inulsol doon nanugunan ka lang. No? Kundi, isa ni siya ka pagbag-o sang imong pangunahuna, kag pagliwat sang direction sang kabuhi nimo. Amo nang ginatawag nga repentance. Ang paginulsol. Nga gusto matabo ni Pedro sa tong mga tawo nga adto, nga natingala sila kun nga ang crippled beggar, nagaupod-upod na sa ila, kag hindi na maghalin sa ila. Nga ang crippled beggar naka-experience personally kung paano ang Dios magbag-o sang sitwasyon sa kabuhi niya. Nga sadto nga tion, hindi niya kaya magtindog, pero ginpatindog siya sang Dios. Number 3. This is the fulfillment and future return. Okay? In verse 20 and verse 26, nabasa natin ito kagina, Jesus is the promised Messiah, kag amo ni siya ang ginpadala una sa Israelites. Sa mga Israel, dira sa verse 20 and 21, ginklaro na da. He will return to restore all things as prophesied by the prophets in the Old Testament. Kung paano ni siya ginhambal, kung paano ni siya ginpaathag, ginpaklaro ni Pedro. Nga mo ni siya ang Misaya nga ginpromesa, kag ginpadala sa inyo. Pero anong ginhimo nyo? Manahambal ni Pedro sa mga Israelites, no? Anong ginhimo nyo? Gintugyan ninyo siya.
ginpalansang ninyo siya. Ang ginpabuyan pa ninyo, itong tutuod nga kriminal. Kag ini siya nga Dios, gintugot ninyo nga malansang siya. Pero kanami, okay, nga bisan si Moses, naghambal sini, subong nga isa ka propeta, dira sa Deuteronomy chapter 8 and verse 15 and 19, and also in verse 22. Those who don't listen will be cut off. Kita nyo? Ini isa kadako nga warning o kung pagpaandam, those who don't listen will be cut off. Ang listen dira, kung imo na dapat daluman, those who will not believe. Okay? Hindi lang nga wala ka pamati, kundi wala gid siya gatuo, wala gid siya pagpati. Nga ini nga Jesus, ini nga Kristo, amo ang Messiah, the Savior. Okay? The Holy Righteous One. Hindi gid sila yung magpati. Tiambal ni Moses, gin-prophesy niya, dira sa Deuteronomy, sila niya, ang hindi niya magpamati, ang hindi magpati, ang hindi magtuman, wala, utod, cut off. Wala ka na sa linyada, wala ka na sa ginhambal dira ni John, no? Wala ka na kinamatarong nga tawgon ka nga anak sang Dios. Kaya nga, dira sa John 1:12, ang ginhambalan dira nga may ara pagkamatarong or gahom nga mangin anak sang Dios, amo ning isa nga nagtuo kag nagtuman sa kay Jesus Christ as their Savior. That is why ang tanan nga propeta nagahambal nanungod sini nga mga inadlaw. Even ini sa end of days, no? Si Apostle Pablo nagahambal man dira kay Timothy, no? Nga sa end of days ang tao mangin lover of money, lover of themselves, mangin proudful, no? Bugalon. Kag ang ginapinsar pirmi ang kaugalingon. Okay? Kwarta. Diba? Amo na sa end of kag damo gani no? Damo gid ang nadayaan. Tungod amo na siya ang gin-prophesy na nga daan. Kag ang Kristohanon magluluya sa ila pag-alagad sa Ginoo. Kag magatahaw ang ila gugma sa Dios. Amo na dagani sa mga churches, no? Ang Church of Philadelphia, diba? Amo ni ang church nga alabaab, lukewarm, no? Nga kamo mismo naka-experience naman kung painumon ka sang labab, hindi man init, hindi man bugnaw. Kalain, di ba? Okay? Kalain sang sabor. Okay? Pero ang ginapangita lang di sang Ginoo, ang ilang first love sa Ginoo. Ang ilang una-una nga gugma. That is why sa aton, pwede man na naton subong. Because this is the fulfillment of the prophecy. Ang future nga ining Messiah nga ini, nga ginlansang dito sa cross, nga ato na subong sa heaven, ang iyang promesa nga magabalik siya liwat para kuwaon ikaw kag ako, malapit na. Kagkabay pa nga sa pag-abot sini, there is a Life Baptist Church, wala sang may mabilin. Amen. Kabay pa wala sa may mabilin. Kabay pa nga opdanay man kita gihapon. Opdanay kita diri sa kalibutan, kabay pa nga opdanay kita pag-abot sang tion. Hindi nga, agoy, daway ding ibanaw. Okay? Higti na nga daan upod mo para ang problema kay wala gid higtanay ni. Kay personal gini siya yang relasyon nimo sa Ginoo. Jesus is the fulfillment of the Old Testament promises. His second coming is certain. Bringing judgment and restoration and blessing comes through Him for all families. Sigurado gini siya. Ang iya pag-abot, pagbalik, sigurado gini siya. Last time ato na naginhambal sa inyo, ang pag-abot ni Jesus Christ may duwa ka klase, no? Phases. Ang una, amo na ang rapture. He will meet all believers in the air. Okay? Amo na ang unang phase sang iyang pagbalik. Ang second, amo nang matungtong gid siya diri sa duta. Pero kanami kay wala na kita na diri. Okay? Okay. Pero kung ari ka pa diri,
ate, buot silingon, hindi ka pa tumuluo sang nag-abot ang rapture. Kaya ti mga tumuluo lang ng kwaon eh. Ibilin ng hindi tumuluo sa rapture. Muna nga, nakakita naman mo sang movie na, no? May movie, sang rapture, no? Nga, Battle Armageddon Dendra, no? Nga, ang inyo driver, Kristohanon, tapos kamuya, hindi Kristohanon, gulpi lang. Pero, na-notice nyo wala sang napatay. Diba? May mga disgrasya pero wala pa napatay. Kaya nga, malayo ang kamatayon da. Okay? Hindi ka dali-dali mapatay. Pero tandaan lang natin, siya ang fulfillment sa sini nga prophet or promises ng Ginoo nga siya magabalik liwat. Kabay pa nga madala na kitaya sa rapture. Hindi na natin pagulaton pa ang iyang second coming kay dira pa na maagi ang ginatawag naton nga tribulation period. Okay? So, that is why ikaw kag ako, I encourage you, like sang crippled bigar, ang testimonyo sa sining crippled bigar, wala na gid siya daw hindi siya maghamulag sa kay Peter kag kay John. No? Ang punto dira mo ni, mabilin ko sa inyo. Kung na-experience ninyo ang milagro sang Ginoo sa kabuhi ninyo, like the crippled bigar, wala ka na sang rason kag hindi mo na mabatyagan nga magpalayo sa imo nga Dios. Why? Siya ang nag-change sang sitwasyon sa kabuhi nimo. Siya ang nagbag-o kag naghatag sa imo sing kahigayunan nga ma-experiensyahan kung ano kanami nga Dios. Kung ano siya kanami nga Dios, kag kung ano siya katutom nga Dios sa tagsa ka mga kabuhi naton. Otod sa Ginoo, hindi naton pagkalipatan. Hindi pa ulihi ang tanan base may ari diri nga hindi pagid sigurado sang kaluwasan niya. Base sa pamatsyag nimo, naluwas ka na kay gaupod-upod ka man kay nanay kag kay tatay nimo, nagasimba ka man kun Domingo. Sini nga Sunday, gusto ko lang ikaw i-remind, ang kaluwasan hindi mo maangkon paagi sa pagsulod kag sa pagwa sa simbahan. Ang kaluwasan hindi mo maangkon paagi sa paghimo sang maayo. Ang kaluwasan hindi mo maangkon paagi sa imo pagkarelihiyoso, kundi maangkon nimo paagi sa imo pagtuo sa kay Kristo Jesus. Parehos sang isa ka crippled bigar. Si Peter kag si John wala man sang nahatag sa iya nga kwarta, pero ang ginhatag ni Pedro sa iya kag ni Juan amo ang isa ka butang nga until now ginahatag sa aton nga kamatuoran nga pwede gali bag-uhon sang Ginoo ang sitwasyon nga may ara kita. Kag sa iya wala sang imposible. Mga utod sang Ginoo, tuod kita na kita sa Miyerkules kay may ara kita nga year-end service. Maga-start kita alas 2 ng hapon kag maga-end kita alas 4. Kay sa Wednesday, last day of the year 2025. God bless sa aton nga tanan kag belated Merry Christmas kag advance Happy New Year sa aton nga tanan.